Hi guys, welcome back to Yanni's Room Sunday Reset. And wow, we are so happy this week. Ang daming Are we happy this week? Parang ang daming good things na nangyari this week. Bago tayo magsimula, of course, andito ako ngayon sa Loon Coffee. Yeah, Loon Coffee sa Makati. Tapos ipapakita ko sa inyo yung itsura niya. Andito pala si Kyle. Yung kami na Tapos yung counter. Actually cute. Like, I mean, yan yung space. Ang aga namin ngayon. Kasi gumising kami ng maaga para manood ng Binichella week 1. Tapos nagkaayaan na kami mag-breakfast. Actually, parang nung isang araw kasi, nagpatulong ako mag-shoot kay Kim Bejerano for work. Kim Bejerano, makabuo nga. Full name, kay Kim for work. Tapos, maaga kami nag-start, mga 8 a.m. So, nagkaayaan muna kaming mag-breakfast. Tapos parang, wow, ang aga din namin natapos kasi nga ang aga namin nagsimula. And then, ang sarap sa feeling nung ang aga nagsimula nung araw mo and ang aga natapos yung trabaho mo and meron ka pang time to do other things. So, after namin manood ng Binichella, edi nagkayaan kami, tara lumabas tayo, breakfast tayo, work tayo. Which is why, hey now, andito ako ngayon. So, umorder ako ng Dirty Loon. Nasa signature nila to. Ito yung Dirty Loon. Medyo naiintriga ako kasi ang directives nila ay inumin siya without stirring. So, may espresso siya. And then, I forgot kung ano yung nasa ilalim. Tapos, signature drink siya eh. So, let's see it. Solid. Hindi, because espresso yung nasa top. So, like, lasang-lasa mo yung espresso. Tapos, magpa-follow yung milk. Tapos, ang description sa kanya, it's hot and cold. Hindi siya cold drink eh. Solid. Di ba hot yung espresso on top? Cold yung milk sa baba. Yung makakarating, isip mo ng diretso. Like, yung makakarating ka nung sa... Kasi baka maubos ko na. Biglang dire. Hindi. No? Gets ko siya. Ang sarap. Coconut milk? Coconut milk ba yung nasa ibaba? Sarap. Ang bilis ko siya naubos kasi ang sarap. Anyway, update sa buhay. Well, ang highlight of my week ay ang Binichella. Feeling ko hindi pa ako. Kitang-kita yung mukha. Kitang-kita yung mukha mo sa gilid mo. Kakaiba ng lasa niya. Like first time ko siyang nalasa. Wait, ano in-order mo? Lavender latte. Lavender latte. Lavender latte kasi ako. Nasa siyang perla, girl. Sumama yung loob ko dun sa kape. Hindi kasi talaga ako mahilig sa very floral na lasa. Di ba kaya ngayon sa mga tea, yung mga chamomile, Mild ako. Earl Grey, I don't like it. Jasmine. Lasang patay. I mean, kasi jasmine. Lasang... Anyway, highlight ng highlight ng week ko ngayon ay yung Binichella kasi sobrang saya ko na nag-perform ang Bini sa Coachella. Apparently, week 1 pa lang to. Coachella kasi basa ko doon eh. Alam mo, ilang beses na nga ako nakorek eh. Tapos sabi, ano ba basa mo sa Coach Kowach? O, di kayo na magaling. Nag-perform yung Bini sa Coachella. Tapos, sobrang galing nila. Galing talaga nila. Sobrang stable na focus nila. And now, gets ko na yung mga English songs nila. Why it's there? I get it. Hindi naman sa ayaw ko yung mga English songs nila before. Hindi lang ako super like, kung paano ako dun sa mga Filipino songs. Nung time na wala pa yung recent album, kasi naglabas sila ng Signals, and ang ganda ng Signals. Ang gandang EP ng Signals. Like, walang tapon sa lahat ng kanta doon. Nung una kasi, ano yung una nilang English song? Cherry on Top. I think. Ay, hindi. Meron ng No Fear before. Tsaka yung Strings. Pero yung parang pure English. Yung pure English release. Like, I think Cherry on Top yun. Tapos parang nung mga time na yun, parang medyo humihit or miss sa akin yung English songs nila. Tapos nirelease nila yung Blink Twice. Na meron akong iconic meron akong memorable na kwento sa Blink Twice. Kasi nung naoperahan ako, as ina, yung biniyak yung ulo ko. Literal na pagkadilat ko, ang una ko narinig Blink Twice. Totoo. Kasi pinapakinggan ng mga nurse. So like sabi ko, boy pa ako, narinig ko pa si Maloy.
Ganun ka-iconic sa akin ang Blink Twice. Actually, tsaka Beanie. Kasi alam nyo na fan ako ng Beanie ever since. As in, nalala ko nung time na Star Hunt trainees pa lang sila. Meron sila mga fans since then na lagi nilang pinaplug sa akin yung Beanie. Tapos naging fan ako ng Beanie kasi sobrang nagustuhan ko yung The Coconut Nut. Tapos pinerform nila yung kahit na. Tapos ang kulay ng mga damit nila noon pang Dunkin' Donut. Tapos, so like fan ako ng Beanie since then. And then, yun nga yung sa Luneta. Actually, yung sa Luneta, yung head kasi ng Beanie, I think head siya ng Beanie PH eh. In-invite lang nila ako na sumama kasi dapat sila lang talaga yon. Dahil sobrang outspoken ko about Beanie. Kung saan, like, ang dami ko pala talagang tweets about Beanie dati. Ngayon ko lang na-realize. Sobrang brain rot ko before sa Beanie. Dahil sobrang dami kong tweets about Beanie. Parang sinama nila ako doon, in-invite nila ako. Sumunta ako ng sa Luneta Park. Alam nyo ba na meron akong importanteng meeting that day? It's career na sobrang importante sa career ko na meeting. Pero hindi ako umattend kasi pumunta ako dun sa Luneta Park. Iconic para sumayaw. Tapos yun. Yung thought lang na parang, wow, kasama mo silang sumayaw sa Luneta Park dati, tas ngayon nasa Coachella sila. Bitch, what? Sobrang proud ko kay Maloy. Of course, proud ako sa buong Beanie kasi nga, tagal ko ng fan. Pero syempre, like, ibida ko yun. Ibida natin yung tropa natin. Iba kasi. So, paano? Solid ka. Tangina, may tropa tayo nag-perform sa Coachella. Alam mo yun yung sinasabi ko kanina. Like, kausap ko si Miggy. Parang, sabi ko, sobrang amazing pala nung feeling pag nakikita mo yung friend mo. Tapos, international stage. Iba like, parang, ano yun? Mga ka-line up nila. Sobrang proud. Kasi niya ng stage si Ethel Cain. Ethel Cain. Ethel Cain. Tsaka naisigaw niya yung Coachella. Yes. Alam mo yun yung fantasy. I mean, Joanna ang una nagsigaw. Kasi totoo. pinag-uusapan namin yun eh. Sabi namin, tingin mo, sino magsisigaw nung Coachella? Kasi di ba parang before nung Araneta, laging pagka gusto mo mag-perform sa Araneta lang. Sinong unang sisigaw ng Araneta? Pero sobrang stable ng vocals nila. Alam mo, sobrang flex nung kapag tinatanggal nila yung mic kasi magaganon sila. Tapos walang kumakanta. Yeah. Sabi ko, the mic is on. Masasabi ko lang, shit, alam nyo, kahit naman nandito pa sa concerts nila, sobrang stable ng vocals ni Colette. Si Bakla, parang, ang lala ng choreo nila. 45 minutes yung set. Tapos tuloy-tuloy sila. Tapos, si ate, parang hindi hinihingal, hindi nanginginig. Sobrang galing ng vocals ni Colette. Ang galing naman ng vocals ng lahat. Filipino throat chakra nga, sis. As in, I love Minnie. I feel like yun ang bumuo ng week ko. Sobrang hopeful ko today dahil sa Bibi. Maganda yung gising ko. Ganda. I love it. I'm so proud of Minnie. Alam mo, wala. Parang yung makita sila doon, medyo nakakaano lang. Yung feeling. Parang, nakakayak panoorin. Hindi lang dahil fan, kundi dahil parang, oh my God, Filipino songs. Yun, te. Parang, On Coachella stage. I feel like nung kumanta na sila ng Filipino songs nila, parang sabi ko, ina, pwede pala yun. Ang lupit. Sobrang saya. Again, babalik ako dun sa release nila ngayon, yung Signals. Kasi pakinggan nyo, feeling ko kasi nakinig na yung Star Mew and nakinig na yung Beanie finally na like if gagawa ng English song, haluan nyo pa rin ng Filipino. So yun like, ang ganda ng album na yun. Ang favorite ko sa Signals ay Sugar Rush. Iyon ang kanta ng episode na to ng Sunday Reset natin. Wala kayong magagawa. Ay, ipapalunok ko sa inyo ang Beanie. Even if hate nyo ang Beanie. Kasi alam niyo naman sa Pilipinas. Diba? Parang before tong Coachella na to, ang lala na pinagdaanan ng Beanie sa mga Pinoy. It's crazy. I think yun ang highlight ng week na to. Finally, some good news. Thank you, Beanie. Ay, may isa pala akong babanggitin. May nakita akong balita na nag-threaten si Trump na if hindi itutuparin ng Iran yung demands nila, yung demands daw ng US, like may whole civilization na mawawipe out that night. Kasi nag-threaten siya na anuhin niya yung Iran. Patayin niya. So, sabi ko, like, that is literally terrorist yun. Di ba terrorista na si Trump at this point? Actually, terrorista na talaga siya. Ay, joke lang.
Anyway, si Trump. Pag ang nagsabi nun galing sa West Asia or like Arabo, ang sabihin agad terrorist. Pero pag si Trump, hindi. I think let's call Trump for what he is, a terrorist. A human rights violator, a war, like, ang dami niyang war crimes, idami niyo na yun sa Netanyahu. Fuck US, fuck Israel, death to all imperialists. Ano naman? Hindi ko alam ko, may balita na ba about oil price? Wala pa rin ginagawa sila Marcos about it. Sa oil price hike, ang dami na lumalabas na news ngayon ng, nakita niyo yung jeepney driver na tumirik in the middle of, like, yung biyahe yung jeep niya kasi kinulang siya ng diesel. Tapos, naghanap siya ng diesel dahil naubusan siya kasi tingi-tingi siya bumili dahil sobrang mahal nga. Tapos, naghihirap. Ba't ako nangit eh? Hindi naman nasaya yung sinasabi ko, di ba? Wala lang, ang dami na talagang super na nagsasuffer. Wala ata siya kupuan dito, pwede. Nangyari. Anyway, so yun pa rin, tuloy pa rin tayo sa pagkalampag na may gawin ng mga may gawin yung gobyerno to sa situation ng oil price. Alam mo, ang hirap talaga, titang ina. As in, sobrang mahal talaga ng gas. Hindi talaga bumababa. Kagabi, parang dumaan kami sa gasoline station. Tapos 150 pa rin. 150 eh. 150? If tama yun ha. If tama yung nakita ko. Girl, like, 2 to 3 episodes ago, 100 yun. Tang ina ng 150. Anyway, yun yung mga news around me. Sa akin naman, sa buhay ko, okay naman ako this week. Meron ako mga habits. Meron ako mga bad habits na I know I need to quit. And, gaya ng kalandian. Yes po. Tama naman. Script-wise, may usad ako. Umuusad na talaga ako sa script ko, na outline ko na siya, sinusulat ko na lang siya. Also, alam mo, gusto kong aralin kung paano magsulat ng script, like yung formatting. May dinownload na ako na app eh. Kasi ngayon, sinusulat ko lang siya sa Google Docs. Tapos para lang mag-make sense muna siya sa akin. I just need to make it exist. Alam nyo, isa yun sa mga importanteng natutunan ko sa workshop na and feeling ko ma-apply nyo to sa kahit anong art or like work na gusto nyo gawin, na you just have to make it exist first. Kaysa problemahin mo kung ano, parang, tangina, dati na lang pala yung mantra ko. Ang ganda na pala ng mantra na yun. Okay, pwede ko sigurong unahin ko na yung mantra bago yung movie recommendation. Kasi ang gandang mantra nun na parang, you just have to make it exist first. Minsan kasi nai-stuck tayo dun sa thought na dapat maganda, dapat perfect agad kung ano yung gagawin natin. Or dapat kapag gagawa tayo ng decision, tama agad. Hindi. Need mo na lang munang mag-show up. Need mo lang gawin. And then, along the way, dun mo na lang pagandahin. I feel like, super na-inspire lang din talaga ako sa Binit eh. Kasi parang, well, ayun nga, hindi naman laging perfect yung mga career choices nila. Ang dami talaga nilang pinagdaanan, but they kept showing up. O parang yung natutunan ko sa workshop na, you know, kapag magsusulat ka ng script, you just have to make it exist first. May kita mo rin siya sa Bini, parang you just have to show up. Just have to make it exist na okay, ito, may songs, ganyan. Tapos, may feedback sila na-receive and then in-improve nila. Yeah. And now, sobrang satisfying makita sila dun sa stage na yun. And I think, tayo as people, as creatives, para hindi tayo ma-stuck dun sa we have to make it big. Kailangan sobrang wow ng mga ilalabas kong work. Lahat ng choices ko sa buhay, kailangan sobrang impactful. Need nating ma-realize na actually yung mga impactful na choices, hindi mo, nag-i-start yun sa mga small actions na hindi mo napapansin, nagmamatter pala. Yeah, maybe yun a mantra for the week, like, make it exist first. Make yourself exist first. Make your art exist first. Make your thoughts exist first. Okay, movie recommendation. Parang wala pa ako napapanood na pelikula this week kasi. So, nag-iisip ako. The drama? This week pala yun. This week ko pala napanood yun. Actually, maganda siya. Iniisip ko lang if i-recommend ko, pero maganda siya. Hindi siya healthy for people na hindi kayang mag-deal with second-hand embarrassment.
Kasi sobrang stressful no movie. I swear. It's messy. It's funny also. Alam mo, why not? Kasi nakita ko sa'yo to eh. Panoorin niyo yung The Truman Show. I think special because andito ka rin. So, favorite kasi ni Kyle yung The Truman Show. So, pinanood ko yun dati kasi nga, nirecommend niya. How I see it is yung, we perform for the world. Yeah. Ayun. Alam mo, pinag-aaralan yan sa com. May theory na ganyan eh, na, I forgot ko ano yung tawag dun sa theory na yun. Ni Goffman yun. If tama ako, si Goffman yung proponent na everyday is a performance. Like lahat ng actions natin is a performance. We are performing. I guess sa Truman Show, mas ano lang yun, mas ibang level kasi literally nilagay siya dun eh. Yeah. Hindi ko na kayo i-spoil. Hindi na i-spoil. Pero ikaw, anong thoughts mo about The Truman Show? Kasi favorite mo siya. Ako parang feeling ko, yung Truman Show kasi sobrang, sa akin one time ko lang siya pinanood, tapos parang sa akin naging favorite ko siya. Sobrang simple lang kasi, na parang minsan hindi natin naiisip na ibang tao na pala yung, ang spoiler kasi. Hindi, sige. Pero try ko pa rin. Parang, yung thoughts na lang. I feel like minsan hindi natin namamalayan na mundo na yung nagko-control sa atin. Imbis na tayo yung gumagalaw for our own. Oh. Like sobrang big factor din kasi ng choice mo sa sarili mo. Oo. Pero madalas naapektuhan tayo ng choices ng ibang tao or ng mundong kinagagalawan Ang mo. ganda nun. Okay. Kaya parang sobrang impactful lang sa akin ng film. Yari! So, ayun ang i-recommend ko for this week. And actually, panoorin nyo na rin yung The Drama. Kasi, habang nasa sinihan, go watch. Oh, wow. What a week. I love this week. Actually, satisfied ako sa week na to. I-follow nyo kami sa amin socials at Kwarto ni Yani sa IG and TikTok. Naglalabas kami ng new episodes every Thursday, 9 p.m. and every Sunday, 8:30 a.m. sa YouTube and sa Spotify. Mag-join na rin kayo sa FB community natin, Yani's Roommates. Doon kayo mag-post ng lahat ng reactions nyo, lahat ng questions nyo, lahat ng gusto nyo sabihin. Please, doon nyo i-post. I-follow nyo na rin ako at Yani Hatisu. And si Kyle, Bigay Kyle. Part din siya ng Yani's Room Team. And oh my God, gagraduate na si Kyle, guys. Yes! Oh my gosh. Alam nyo, nung kilala ko si Yani, senior high pa lang ako. Oh my God! Nung nakilala mo ako, papasok ako ng college, na-witnessan namin yung isa't isang graduate. Yes, tapos na-witness ni Yani na natanggap ako sa Binild, tapos papasok din ako sa school na yun. Ang crazy! Nag-picture pa tayo sa Binild nun, kasi naglakad tayo, tapos pinicturean mo ako, tapos di pa nagka-class. Ang crazy. Ang crazy. Oh my God. Sobrang ang tagal na crazy. natin, friends. What the fuck? Yun lang. Bye Bye-bye. guys, enjoy.